Yo mga kapo, welcome back. Maraming po salamat kayo nakabalik sa ating channel. Kapuntos page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Makulimlim, medyo malungkot ang panahon. At ganyan din po yung mga laman na balita ngayon, katulad nitong headline. 6 days ago na, no? Itong nangyayaring sigalot at labanan dyan po mismo sa Israel, no? Bansa ng Israel at Palestine. Naumpisa na naman, dati na nang nakakagulo dyan at ito na naman, balik na naman sa dating gawi at maraming buhay ng mga Israeli o mga nakatira doon ang pumanaw. Gawa po ng pinasok po sila ng grupo ng Hamas at ito ay gamit, no, ang kalatagan, ang panghimpapawid at ang kanilang malit na pantubig kung paano siya pinasok. Kaya marami po sa kanila ang mga nabiktima po at namatay, no, dito sa karumal-dumal na ginawa ng Hamas, no? At may mga bata, matanda, kababaihan, mga walang kalaban-laban, sila po ay pinatay, pinagbababaril at sila po inaligo sa kasarili ng dugo. At kung may isip niyo po, no, kung wala kasi tayo dun kaya hindi natin masyadong damang-dama, no? Pero kung makikita mo yung mga emosyon ng pamilya nila sa telebisyon, kasi binroadcast pa ho nila, no? May mga time na talagang proud itong terrorist group na Hamas. At yan po ang nangyari. Parang nagre-ready na silang i-invade o pasukin itong loob ng Gaza para pumabawi at tapusin na po itong grupo ng Hamas. At yan po ay malaking big deal, marami pong mamatay dyan. At gaya rin naman po ng pagbawi, no, ng bansang Israel ay talagang binomba nila ng gusto ang mga building dyan sa Gaza at pinataob nila yung mga headquarters ng Hamas and also yung mga hospital, no. Sa ngayon pinagbara na nila, kasi pinagbara na nila yung supply, wala akong makapasok pagkain, tubig, gasolina. Yung kanilang power plant, no, ay ilang oras na lang yata ay mauubusan na rin ng energy, ng gasolina. So talagang malaking problema po ng mga taong naiipit sa loob, lalo rin mga sibilyan na naandun po naiipit dito po sa problemang ibinigay na naman ng Hamas. At sana pinabayaan na lang nila na huwag pasukin itong Israel. At talagang very much yung ginawa nila planado. Talagang nasopresa itong bansa ng Israel. Kaya ngayon po ay naghahanda na sila para lusubin itong Palestine. At marami po, pwede hong maging komplikado yan. Pwede hong magkaroon ng malaking conflict. Mga bansa na pwedeng pumasok, pwedeng tumulong sa ganito. So sana hindi na lumaki pa at sana matapos na agad itong problema na to. So magtatanong ka ngayon kasi bilang kung naandun ka sa sitwasyon na yon, paano gagawin mo? Kung mga armado sumugot, talagang tatapusin kayo, no? Handa ba? Handa ba tayo? Handa ba kayo? Kung sakaling ganyan na mangyari sa atin sa ibang sitwasyon. Kasi may mga Pilipino, no? 2 yata ang Pilipino yung nadali, no? At may mga nawawala pa. Kasi kinidnap nila yung ibang kinidnap nila yung mga tao para pampalit sa mga prisoners dito sa mga Palestine na nakakulong dyan naman sa Israel. Gusto nilang iparelease, kaya gusto nilang ipagpalit yung, according, no, to sa balita, kaya gusto lang ipagpalit itong mga hostages na nakuha nila para po sa mga prisoners ng Palestine prisoners dyan po sa Israel. So kaya palagay ko baka hindi na mangyari yung palitan na yan, dahil talagang lulusubin na sila. At marami po, may mga Amerikano nang namatay, mga taga UK na involved dyan, may mga taga France, may ibang bansa pa ho merong namatay na napasama po dito sa pangyayaring massacre na yan. Kaya pwede pong lumaki yung conflict na yan, or pwede pong matapos at sana maaga para hindi na po kumalat. Kasi napakadelikado po kapag ang conflict na yan ay nagdire-diretso at kumalat.
At magiging handa ba tayo sa mga bagay na yan? At syempre may tension din yan sa Pilipinas, no? May tension din dyan sa South China Sea. May maraming tension. Kahit mismo ang Taiwan at China ay meron ding tension. Kaya dapat handa tayo lagi. Meron ba tayong mga bagay na supply na pwede nating magagamit sa mga emergency na ganyan, pagkain, gamot. Kasi kung makita nyo ang tirada ng Israel, binomba nila yung mga ospital, pinaalis nila, talagang kung sakaling magkaroon ka ng sakit o kailangan mo ng gamot, paano ka makakapunta ng ospital? Paano ka makapapagamot, no? Kung emergency, kailangan mo. So, yung mga bagay na yun, dapat pinaghahandaan na natin. Kasi, para maprotektahan natin yung pamilya natin at maprotektahan din natin yung sarili natin. At kung dumating man sa oras na merong parang tutuo sa'yo, kailangan makalabang ka. Kasi yung mga pagkakataon na yun nung pinasok sila ng mga Hamas, no, hindi sila makalaban. Baka wala silang barel, wala sila kahit ano, and talagang dehado ka. So and I ask myself, no, ako ba ay handa? Ako ba ay kaya ko bang makaalis ng aking bahay ng mabilisan? Kung sakaling, kasi mabilisan yun no? Kung mabalitaan mo na may puto ka na, may mga nangyayaring invasion o kailangan makaalis ka. So kailangan madala mo yung mga dapat mong dalhin ng isang damputan lang, kasi hindi pwedeng makakarambola ka at aalis ka nang maiwan mo yung mga importanteng bagay. Yung mga importanteng bagay, no? Hindi yung mga material na bagay, importanteng bagay na dapat dala-dala mo. So, we will do a little bit of parang magkagather ako siguro magagawa ko ng isang tinatawag nilang bag out bag. Yung bag out bag na yan, parang isang bag siya na may gamot, may posporo, may kutsilyo, anything na pwede mo madala in case of emergency. At least meron kang kahit paanong supply para sa pag alis mo sa lugar na alam mo na makakasurvive ka kahit paano, kahit mga ilang araw, no? So mga gamit na pwede mong madala. And I think it's kasi kung tinignan ko yung kalat-kalat kasi yung gamit, no? So I think we had to be a little bit more prepared. And kasi mabilis po yung magiging pangyayari sa ganyan, and it will escalate really fast. Hindi mo na alam ang gagawin sa susunod, kasi huli ka na, no? Nahuli ka na sa mga dapat mong gawin. And prayers talaga sana matapos na yung nagiging problema dyan between Israel and dito sa Hamas. I think the civilian has more yung parang sila pa yung talagang biktima dito, mabibiktima dito dahil sa magiging casualties ng labanan na yan. And ang talo rito, civilian na naman. And sana talaga matapos na itong sigalot na to. So yun lang mga kap, medyo nakamonitor din tayo sa mga balita dyan, and we'll see kung ano yung mga magiging action ng USA pagdating po dito sa pagtulong sa Israel. And God forbid na sana hindi na po ito lumaki at hindi na makisawsaw yung ibang bansa para matapos na agad itong problema na ito. So yun lang mga kap, God bless you all. Kayo ba? Preparado ba kayo? Alam nyo ba ang gagawin nyo? At anong meron kayo para i-defend yung pamilya ninyo kung sakaling meron mang pumasok sa inyo? Either kahit man hindi kanya, kung may magnanakaw o mga masasamang loob, kaya nyo bang i-depensa ang inyong pamilya
sa mga threat na pwedeng pumasok sa inyong tahanan. So yun lang mga kap, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!